Hello guys, good morning. Tagigising ko lang. But anyway, as usual, alam niyo na, nagilamos na rin ako, syempre, di ba? Bago ko kayo i-greet ng good morning. By the way guys, it's Father's Day. So, bago ko makalimutan, Happy Father's nga pala sa lahat ng mga tatay dyan. Kahit kung, oh my God, kung saan man kayo sa mundo, Happy Father's Day po. So anyway, let's check the time. Check. Ito na naman guys. It's Sunday, June 15, 8:26. Guys, ano bang gagawin namin sa Father's Day? Yung remote control ko guys pala sa Bluetooth. Anyway, wala na yung kalat. 'Di ba nakita niyo doon sa mga video ko lately, may kalat kasi nga si JR, yung panganay ko. Pumunta na siya doon sa Bloomington dahil doon siya nagtatrabaho at saka nagka-college. Silip tayo. Silip tayo sa labas. Ay, naku naman talaga. Tingnan natin yung weather. Tignan niyo yung weather, guys. Ano siya? Warm siya. Ayan, para makita niyo ako. Warm yung weather. Carry natin. May konti siyang fog. Yeah, may konti siyang hamog. Tapos, kahapon kasi guys, umuulan. Yeah, umuulan siya. Which is happy naman ako kung umuulan dahil yung mga gulay natin, yes, masaya sila. Punta nga pala tayo sa likod, check natin yung gulay. Pero papasok na naman tayo sa loob. Tapos, ano ako guys, gusto ko magkape. Nagluto na pala ako ng barakong kape. Ayoko magingay kasi tulog pa yung aking mga kasama sa bahay. Kasi sabi nila, ang ingay-ingay ko raw. Bakit ganun daw ba lahat ng mga Pilipinang mama, Pilipinang nanay maiingay daw. Anyway, ito guys, magkakape tayo. Pakita ko sa inyo. Ito yung kape ko ngayon. Barako siya. Ayan ako na yung gumagawa. I make my own coffee. Ayan. I make my own coffee kasi wala yung cappuccino ko. Yung cappuccino ko dito guys, lasa siyang coffee ko. Kaya gusto ko siya. Anyway, ano bang ganap ngayon? Ganap, hindi ako gaano sigurado. At ako ay may dinadamdam. Labas muna tayo para hindi tayo maingay. Guys, tignan nyo nga pala. Tignan nyo yung binili kong sapatos ba to? At tsinelas. Tignan nyo yung tsinelas ko. Charan! Diba? Binili ko guys kasi every time na pupunta ako dun sa garden ko nga, at alam nyo naman dito sa amin, merong mga grass, ay nababasa yung paa ko. Tapos, hindi lang paa pala, pati medyas. So, nakita ko to dun sa may Sam's Club or SNR dito sa amin. So, sabi ko, ay, bagay na bagay to para sa aking pang-garden. Okay. Tignan nyo guys, yung itsura ng garden natin ngayon. Kasi, ilang araw siyang umulan. Kailan ba umulan? I think nung Friday nga, umulan na eh. Kasi diba Sunday na ngayon. So, nung Friday, umulan na. Tapos, Saturday, makulimlim. Tapos, bumugso ng ulan nung Saturday, which is kahapon yon. Tapos, di ko alam kung umulan na naman kagabi. Pero yung feeling, ito lang yung na-appreciate ko dito guys. Sa totoo lang. Ay naku, nagiging emotional na naman ang loka. Nagiging emotional na naman ako guys. Sabi ko ayoko maging mga emotional. Ano ba yan? Ano ba yan? Stay there. Sabi ko ayoko maging emotional. But
nabanggit ko naman sa inyo kanina, meron akong dinaramdam. Hindi siya hindi dinaramdam ng physical, it's inside, like emotional. Hindi ko alam kung ikukwento ko sa inyo kasi fresh pa siya. Pero syempre, alam niyo naman, one of these day, isi-share ko rin talaga sa inyo yung problema ko sa Pilipinas. O ayan, Pilipinas ang problema guys, hindi dito. But anyway, balik tayo dun sa kwento ko. Kasi pa nagkukwento ako talaga magulo. Kung ano yung nasa isip ko, bigla-bigla ako na lang kinukwento sa inyo. Tapos hindi ko na-finish yung istorya ko. Bigla na naman ako may sinisingit na istorya. But anyway, kanina, bago ko siningit yung aking dinaramdam, sabi ko, na-appreciate ko yung weather dito sa Indiana, dito sa amin. Hindi naman siya big, hindi siya, it's a city, but different, it's not a big city. Pero feeling ko parang ala probinsya. Siguro yun yung isa sa nagustuhan ko kasi lalo na ngayon, kita nyo, what time is it? Di ba nag-time check tayo sa watch ko, 8:32. Yung dami yung ibon sa mga puno kasi pinapahalagahan nila ang puno dito. It's really important. They try to have trees every houses. Kaya yung feeling, yung climate, yung weather, ganun. Yung ibon. Naririnig ko lang yung ganyang ibon, guys. Pag pumupunta ako doon sa probinsya sa Abra, pupunta kami ng ilog. Naririnig ko yung agos ng ilog. Tapos yung naririnig ko yung mga ibon, ganyan. Sana naririnig nyo ang ingay nila. Ay, ang dami ng bugs. Kasi umulan nga. Anyway, ayan, nagiging emotional ako. Kasi yung weather niya, ang sarap, perfect. Tapos yung hangin, ang sarap. Tapos yung ibon, namimiss ko tuloy yung Pilipinas. Mahilig ako sa provincial vibe, guys. I'm trying not to be emotional. Okay? Mahilig ako sa provincial vibe. I like yung amoy, yung alam niyo yung amoy ng probinsya na pag nagsusunog sila ng mga kahoy or dahon ng mangga kasi di ba napalagay tayo nagwawales. Ayan, yung amoy nun sa umaga, tas uupo ka, inom ka ng kape, kain ka ng pandesal. Emotional na naman ako. Emotional ako. Kaya namimiss ko yun talaga. Siguro kaya ako emotional kasi nga like I said, may pinagdadaanan ng ate ninyo. Tinatry ko lang tapangan yung sarili ko kasi ayokong may stress uli. Kasi bago pa yung problema ko, nai-stress ako kasi unang-una, ang hirap kumilos kapag ang problema mo nasa Pilipinas. Tapos yung nandito ka sa malayo, yung wala kang magawa dahil paano ka kikilos kung nandito ka sa malayo. Tapos yung mga taong you count on, yung mga taong inaasahan mo na nandyan na dapat tutulungan ka. Yung alarm clock ko sa gamot, nag-alarm na. Pinatay ko muna. Yung mga taong na-expect mo na tutulungan ka, i-guide ka, sila pa yung palpak. Kaya yung stress level ko, guys, kung meron lang ako sakit sa puso, siguro I already had a heart attack. I mean, I know, it's very common. Very common. Sasabihin ko, siguro na talagang very common itong mga problema na to. Alam ko na to Kaya nga, may ginawa akong paraan na hindi ako maging ganon. Naintindihan niyo ba ako? Sabi ko na yung maging emotionally. I already know the style in the Philippines. I already know talaga maraming manloloko sa mundo. Lalo na sa Pilipinas. Siyempre, taga-Pilipinas tayo. So, I only speak in the Philippines. Yung ko nga pala, guys, upo ko. Sinishare ko muna sa'yo.
patalastas. Tignan muna natin yung upo natin. Ayan yung upo natin. Ayan. Malaki na siya. Pero hindi ko alam kung mabagal ba yung laki niya. Mabagal ba yung laki niya? Or tama lang. Anyway, balik tayo. Alam ko na yung style sa Pilipinas. Marami talagang mandoloko. Kaya wala akong tiwala sa Pilipinas. Minsan kahit kamag-anak mo pa no? Ang hirap pagkatiwalaan. Kaya ang ginawa kong ay style. Ano ba yan? Nahulog yung tripod ko. Ang ginawa ko, I hired somebody to help. Kasi nga, to guide me, to guide them, kung ano yung dapat gawin. Pero pumalpak pa rin, guys. Kaya yung sama ng loob ko, sobra-sobra. Siguro, one of these days, ikukwento ko rin sa inyo yun. Kasi as of now, nasa process pa rin ako ng pagdaramdam. I'm really broken inside of me. I'm really stressed out. I'm really broken na ayokong kumilos ng bagay na wrong move ba. Yan sa dito sa amin. I don't wanna do anything that and then later on I will regret it. Yeah, so it's really hard. It's really hard to process. Yeah, it's really hard to process kasi kung nasa Pilipinas ako, siguro nakasapak na ako ng tao. Siguro nagherementado na ako, no? Kasi ginawa mo naman lahat pero bakit pumalpak pa rin, di ba? Tsaka minsan yung sa Pilipinas, yung sistema, problema din. Kaya minsan talaga, importante sa lahat, yung taong nag-guide sa inyo, yung taong inaasahan nyo na tutulong sa inyo. Kapag yung taong tutulong sa inyo talaga, kay pamilya yan, kay hindi, ay hindi sa inyo faithful, yan ang malaki talagang problema. It's really hard. Yeah. Deep inside, guys, I do really upset. I'm very emotional. I'm trying my best not to, na idahan-dahan lang yung emotion ko. Kasi nga, hindi joke yung ginastos ko. I gamble. Obviously, kung nakikinig ka sa problema ko, it's about money. Diba? Sabi ko sa inyo, common yan, problema sa atin sa Pilipinas. Yung naluloko tayo sa pera. Tumayo ng tripod ko. Teka nga, hold on. Ayan. Naayos ko yung tripod ko. Kita nyo, tabing pa rin ako. Okay na yan. Anyway, nag-gamble ako. Na-gamble na sugal ha. Ibig ko sabihin, nagdesisyon ako sa bagay. It's about, buying property in the Philippines. Kasi sabi ko, I'm getting old. I need to do some action now. Oh my God, yung alarm ko. Hold on. Okay. Sabi ko, I need to do some action now. Kasi kako ang mga property tumataas every year. Sabi ko, pag nahanap ko yung gusto kong property, bibilihin ko na kahit umutang pa ako sa retirement yung bang tawag nun? Retirement money. Yeah, retirement money namin. Yeah, I gamble kasi sabi ko, mangungutang ako para mabili ko na yung retirement property ko kapag dumating yung tamang panahon. So, dumating yung tamang panahon, ayan, binigyan ko na kayo ng idea. Pero hindi ko pa pwedeng i-share lahat-lahat. Guys, ang daming bees. Ikot ng ikot sa mukha ko. Teka lang, pakita ko sa inyo. Ayan, commercial ulit. Nagkukwento ako tapos bigla akong tinigil. Tignan nyo. Ito yung umiikot sa mukha ko. Hindi sila nangangagat. Oops. Ayan. Nakikita nyo ba? Oops. Ayan o. Nakikita nyo? I'm trying to closer with you guys kasi para makita nyo. Kasi pumupunta sila sa mukha ko Ito siya Bees. Bees siya.
Ayan, oh. Oh my God, ang dami niya, guys, oh. Siguro kasi umulan. Ngayon ko lang to nakita na ang dami nila. Oh, ayan, ayan, ayan. Oh my gosh, ang dami nila, oh. Ano na ang tawag nila dito? Happy bee, honey bee. Yeah, but it's not like bee na katulad sa Pilipinas na yung nangangagat. Ayan siya. Pero looks like a bee. Oh, ano na yan. Ay, naku, pumupunta pa sa mata ko. Ayan siya, guys, oh. But anyway, ayan, nag-decide nga ako, teka lang, umalis kayo, don't bite me. Sabi, at mabait naman sila itong mga bugs na to, guys. Kaya lang nakakasal kasi sa mukha pa sila pupunta talaga. Ayaw tumayo ng tripod ko, kakabusik. Yung lupa. Anyway, ano na ba? Yeah, nag-gamble nga ako, nag-decide ako na mag-withdraw sa aking retirement money kasi gusto kong gumambol at sinigurado ko. Okay! Tagalog ko. I want to make sure na I trusted the people around me. I even hired somebody to make sure to check the property, to make sure everything is okay before I pay the property. So far, palpak sila. I'm a broken heart ako, guys. Yung sama ng loob ko, sobra-sobra. Sobra-sobra. Kaya talaga, guys, sa Pilipinas, please advise ko lang, no? Kung taga dito ka sa abroad, nag-uumpisa ka pa lang, you watch my vlog. Kung meron kang magulang na talagang fighter sila, kasi sa Pilipinas, you have to be strong. You have to be a fighter. Because if you're quiet, people are just gonna, ang tawag nun, yung lulukohin ka, they cheated on you, they lied to you, so kailangan, talaga, do your research, no? So, in my experience, I'm really disappointed. I just don't know what to do. But my brain is thinking because this is BS. This is not a joke. I withdraw of my retirement. Hindi to nakakatawa, hindi to joke. Kakasama ng loob. So yung mga taong manloloko, dapat yan pinaparusahan dahil hindi nila alam na yung pinaghihirapan natin dito sa abroad. They don't know how we work here abroad, you know. Okay, like for example sa akin, siguro yung pamilya ko hindi sila, they don't believe na I work hard. The kind of job yung akin hindi siya nakaupo, no? Hindi ako nakaupo, guys. I work kilos talaga. Kilos. I move around, I pull the product, I lift the product and load it to the station. Yan ang trabaho ko, guys. Tapos yung lakad talaga, guys, malayo. Tapos change na yung schedule namin. Oh my God, yung alarm clock ng medicine ko, kinukulit na ako. Yung kukuhanan ko ng product, ang layo, lalakarin. Yeah. Tapos ganyan ako, guys, hatak-hatak ko yung ang tawag kasi nila dito, high rise, kasi mataas. Doon nilalagay yung siguro yun, guys, mga 10 feet highs. Para siyang, ang tawag nila dito, high rise. Tapos meron siyang parang cubicle ba yun? Nilalagay doon yung mga gamit, mga lenses. Tapos hahatakin ko yun, guys. Ilalagay ko doon sa harapan ng istasyon. Para yung tao, kukuha na lang siya, ikikilos dun sa machine. Ganyan, ginagawa nila. Tapos, pag napuno naman yung good product, hatakin ko na naman. Italagay ko na naman dun sa whip. Yung whip, yung tinatawag nilang lagayan ng good product. Para yung mga driver, we call it here tagger, sila yung mga tao na parang may machine sila, i-hook up nila dun sa likod, i-drive nila doon sa may malayo para yung linya ay may parts na mag-a-assemble ng lamp. Ayan. So,
yan yung trabaho ko, guys. Hindi ako yung nag-aalaga ng matanda. I don't do that. I work in the factory. Kaya, nung nag-decide ako na magbili ng property, I want to make sure I'm not one or part of those people na umiiyak kasi naloko sila. So, I guess, I'm one of them now. Kasi, may kinausap ako mga tao, I make it sure this, make it sure this, make it sure this. Pero, nag-shortcut ata. Yan ang problema sa Pilipinas eh. Ang hirap kasi ng process, kaya yung mga tao, ginagawa nila lahat ng bagay shortcut. O ngayon, sino madilim yung guys, hindi ako makakuha ng para makita inyo sana ako ng naayos. But anyway, yan ang problema sa Pilipinas. The process is really hard, so kaya ang mga tao, mahilig silang mag-shortcut. Lahat ng processing ng mga papel, they try to, fake or process kasi nga, it's so complicated to get things done in the Philippines. Yan ang isa sa ko sa Pilipinas. Yeah. But anyway, sa ngayon, marami naman akong nakwento sa inyo. Binibigyan ko lang kayo ng idea, nag-share lang ako ng sama ng loob ko kasi talagang masama yung loob ko, guys. Ang hirap talaga na na bumili ka ng isang property na wala ka doon. Kailangan talaga, kung bibili ka ng property, you have to be there. You have to be involved sa mga papeles, sa bayaran. Kasi, ang hirap na magtiwala sa isang tao. Kahit kadugo mo pa, palpak pa rin. Sa kanila, sorry. Wala tayong time sa sorry. We don't have a room for apology. Kasi yung investment natin, hindi na yun maibabalik. Kung maibabalik pa yun, napakatagal kasi you're gonna file for lawsuit. Kakaso mo pa yung tao. Kahit nga magkaso ka ng tao, ikukulong sila eh. Maibabalik pa ba yung pera, di ba? Pero, like I said, I cannot decide right now, but I'm working on it. Yeah, I'm thinking about it. What is the best move? Kasi hindi ito pwede. Hindi ito pwedeng ganito ang sistema sa Pilipinas. Dapat managot yung dapat managot. No? Hindi ito pwedeng palagi tayong ginaganito ng kapwa nating Pilipino. Na yung parang nagtatanga-tangahan sila. You know, in the beginning, they act like, oh, I know how to do this. I can do this. Yeah, kaya ko yan. Napakadali lang yan. Tapos, pag dumating na yung point, ay, hindi ko kasi alam. Ewan ko ba kung bakit naging ganyan. Pasensya po. Talaga? Really? Hindi pwedeng ganun. Dahil sa Pilipinas, kailangang maging mautak ka sa pera mo. You have to be good on your money. You have to make it sure na hindi ka maluloko. Dahil maraming maluloko sa atin sa Pilipinas. Nakakasama ng loob. I don't know. That's one of sakit natin sa Pilipinas. Ay, nako, yung aking medicine alarm clock, it keep telling me, let's go, get your medicine, take your medicine. Yeah, may tinitake akong medicine, guys, every morning. I have to take it at the same times para hindi ang lola ninyo. Basta meron akong regular na medicine na tinitake. Kaya ina-alarm ko kasi may sakit nga akong ulyanin, o di ba? O ngayon, at least remind sa akin ng remind. Ngayon, paulit-ulit ayan, na-share ko na sa inyo guys yung yung dinadamdam ko ngayon, yung hinaharap ko ngayon na my heart talaga guys, it's really broken pero kinakalma ko guys kasi ako rin sa huli, ako na naman yung ako na naman yung magsasakripisyo, ako na naman yung mahihirapan. Ako naman yung ma-stress kung halimbawa na magkasakit ako na naman guys. Wala talaga. Ang hirap talaga. Yeah, kung ikaw ay taga-ibang bansa at wala kang mautusang matinong tao, magulang, ganyan, huwag mong i-gamble ang pera mo. Siguro ikaw na lang mismo ang pumunta. Kasi
Pera mo yan eh. 'Di ba? Pag pera mo, kailangan maging mautak ka. Sila kasi hindi nila pera yan. Hindi nila pinaghirapan. Kaya sa isip nila, oh, kaya ko to. Yes, kaya ko to. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Tapos pag pumalpak, magsasorry. Eh, ano pa magagawa ng sorry mo? Oh, edi tayo yung kawawa, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo, sinasabihan ko lang kayo, huwag kayong magtiwala kahit kapatid nyo, kahit magulang nyo. Kung mahina sila, wag na. Wag na guys. Ikaw na lang. Ikaw na yung bumili. Kasi alam ko, katulad ako, alam ko anong gusto ko. Alam ko na ayaw ko ganun ang mangyari. Kaya mautak ako. Alam ko gusto ko ganun. Kasi pera ko yun eh. Sila kasi hindi nila pera. Kaya dinadaan na lang siguro sa shortcut. Ay, nagkaroon ng problema. O, ano pa? Hindi ko kailangan ng sorry. Kasi hindi maibabalik yung pera ko. Yung pinaghirapan ko. Ang masakla pa dun, hanggang ngayon, tinatanggalan pa yung utang ko sa sahod ko every, Kasi yung ang style dito guys, they're giving you a chance to borrow money. It's your money, but you have to borrow it. And then, you have to pay it back. Di ba parang sa Pilipinas, yung SSS ata yun, yung mga tao nangutang sa SSS pero binabayaran din nila, di ba? Para pag tumanda sila, meron silang konting pera na pwede nilang to survive. Parang ganon, di ba? So, ngayon guys, yun lang muna. Hindi ako umiyak, pero nagdurugo ang puso ko. Sa ngayon, kalmada muna tayo dahil I need it. I need to calm myself down. I'm really upset, but I need to calm myself down kasi baka atakihin ako sa puso. But anyway, tutur ko kayo sa aking garden kung interesado kayo. Yeah, so ito guys, itutur ko na kayo sa garden ko. Ang ating mga sili. Ayan, ito guys, banana pepper and jalapeno. Ayan. Jalapeno, banana pepper. Masarap kasi yung banana pepper guys sa sa balaw. Sa Bicol kasi tawag nila balaw eh. Tapos ito na pala yung ating mga eggplant. Yay. Ang lalaki nila guys. Akala mo lang maliit but they're all they're getting bigger. And pera usog po. Marami ng may mga flowers na rin sila. Ayun oh. So na tayo guys. Tawag nito, siguro mga ilang linggo na rin tayo, makaka-harvest. And tignan nyo naman yung yung dahon niya oh. Oh, laki 'di ba? Ayan guys, ang mga bulaklak niya oh, pera usog. Sana hindi naman sila magalit sa akin na naku, pati ba naman ako bina-vlog mo. Natutuwa lang ako sa kanila kasi yung paghihirap ko guys, 'di ba? So anyway, ito oh, tingnan niyo yung dahon niya, ang laki-laki. Tinitrim ko nga pala siya guys. I trim it over here para daw maging healthy, mataba sila. So ayan na sila guys. Naging happy sila kasi nga panay ang ulan. Oh. Sa susunod, tataas pa yan hanggang they're gonna be taller like this. So, ngayon, tignan nyo, oh, ganyan lang sila, oh. Diba? Natutuwa ako kasi ang yabang nila. Happy sila kasi panayang ulan. It's been raining for, I don't know, how many days now. Like I said, nag-umpisang umulan nung Friday, eh. Yeah, nag-rain ng Friday, tapos bumuhos ng ulan din nung Saturday, and today is Sunday. Makulimlim guys, it's still cloudy. It's still cloudy, but I don't know kung uulan, pero sabi sa weather forecast, it's gonna rain all week. Pero at least, yung temperature yung climate, kaya. O, tingnan nyo naman yung aking ampalaya. Maliit siya guys, o. Ito yung mga bago kong ampalaya. Ayan. Naging happy na sila. O, ito yung una. Yung malalaki, akala ko guys, hindi na yan sila, lalaki. Kasi mas sumama yung loob nila. Ito yung mga bago. Ayan. Tapos, ito uli guys, nag-try ako magtanim uli. Ayan yung mga bago.
Akala ko hindi na mabubuhay yung mga ampalaya. Nag-give up na ako ng hope. Kasi sabi ko, nako, parang late na, ilang buwan na naman, tapos maglalamig na naman dito sa amin. Kasi yung fall sa amin dito guys, October. O, di. Pero nag-try pa rin ako, tapos umulan ng umulan, tapos yan, nagsitubuan sila. Ang kagandahan lang guys, diniretso ko na siyang tanim dito. Yung diniretso ko siyang tanim, hindi na siya na-shock nung lumaki siya. Kasi nung sa loob ko siya tinatanim, doon ako nagpunla-punla sa Tagalog. Yung weather kasi very warm, humid yung area ko, yung pantry ko. So, nung nilabas ko siya dito, nag-uulan-ulan ng kaunti, naglalamig-lamig, para siya na-shock siya sa weather. Kaya nabansot. Pero, lumaki pa rin siya. Lumaki pa rin. Nakasurvive naman. Ito na siya ngayon, Ayan na siya. Yan. Ayan yun. Ito yung mga pinunla ko. Yan, yung mga malalaki na yan. Tapos, ito na yung mga bago. Piso lang talaga, no, guys. Kung gusto mo nang kumain ng Filipino food, wala ka naman kasing mabibilhang ampalaya dito. Meron naman, pupunta ka pa sa malayo, parang magde-drive ka pa ng Olongapo to Pampanga. Parang ganun yung feeling ko. Ang kagandahan lang dito, guys, ang kalsada mabilis, malinis. Sa Pilipinas, ang daming traffic, ang daming toll gate. Bibili lang ng kung anong etching, ang daming mga toll gate. But anyway guys, yan, pinakita ko na sa inyo yung updated ng ating mga garden. Ayan, diba? Ayan yung updated ng garden natin ngayon, especially yung paborito nating talong. At ito naman yung ating kamatis. Ayan na yung kamatis guys, Pwera usog, ang dami na rin yung bulaklak. Ayan yung mga bulaklak niya guys, Ang tangkad na niya. Kung pinapanood niyo yung vlog ko, dati liit-liit lang. Ito na nga, tignan mo. May bunga na siya dyan. Tapos ito, may bunga na rin siya. Ayan, Ako guys, I'm not really crazy about the tomato, kung paano mag-plant. Kasi, naman everyday, all year long, maraming kamatis dun sa grocery store. Yung asawa ko, ewan ko ba. Kasi sabi niya, pag nagluluto ako ng Bicol Express or ng Balao, whatever, sabi niya, at least pipitas na lang ako sa garden. Whatever, sabi ko. Basta ibinigay ko na yung, yung lote na yan, yung part na yan, yung space na yan, parang inano ko na lang sa kanya yan. Pero itong mga bed garden ko at saka yon, hindi niya yun pwedeng angkinin or pakialaman dahil para talaga yan sa aking mga talong at ampalaya. So, ngayon guys, sa Father's Day, ang gagawin lang namin, niyayaya ko si Mr. Manood kami ng Mission Impossible movie. Ayan. Gusto ko lang manood ng movie para maiba lang, di ba? Something different. Kasi ang kulimlim ng weather, nakakalungkot. Parang nakaka-homesick, ganon. Kaya sabi ko, labas tayo, nood tayo ng movie, kain tayo sa mumurahing tindahan. Wala na kasing budget. Ubus na yung budget. Naubos yung budget, kasi ginastos na sa Pilipinas. Sabay ganun, Hindi nila alam yan. Ang akala lang kasi sa Pilipinas, if you live in America or if you live in any country, Japan, Korea, o especially US, they expected you na marami kang pera. Sa totoo, hindi yan po totoo. Di ba sabi nga ni Isko Moreno, akala ninyo yung mga taong nag-abroad maraming pera, hindi nyo lang alam. Which is, sinabi ko rin sa pamilya ko na, may bahay, may sasakyan, kasi you have to have a place to live. It's either apartment or bahay. If you own the house, it doesn't mean na we own the house. Binabayaran po yan. Yeah, nasa amin, binili namin yung lote, pero binabayaran namin siya monthly. Kasi ganyan ang style dito sa Amerika. Binibigyan kami ng opportunity magkaroon ng bahay, pero magbabayad ka monthly. Hanggang sa mapuno mong bayaran yon. Yung iba, depende kung sa sa presyo. Like for example, itong bahay na to, sabi ng asawa ko,
yung utang niya sa bangko. Kasi gano'n naman guys eh. Baka hindi nyo lang alam. Ang style dito, pauutangin ka sa bangko ng ganong amount kung magkano yung bahay. Tapos, yung bangko magsasabi sa'yo na ang ganitong babayaran mo every month sa 30 or 35 years. Oh, makakatapos kang magbayad sa 35 or 30 years sa ganitong amount. Kaya yung mga tao guys, kung masipag talaga, nagtatrabaho silang overtime para yung babayaran nila sa bahay, ginagawa nilang doble. Para yung 30 years, bumaba ng 20 years. Kasi imagine mo naman, 30 years, my God. Sa 30 years na yun, hindi ka naman laging healthy, di ba? Meron at meron ka pa rin mga struggle sa buhay. Kaya pag malakas ka, may tiyaga ka, yung mga tao dito, mga Pilipino, nagdo-double job. They find a second job to pay off para makapag-retired sila. Tapos lulukoy lang sa Pilipinas, ano? Ay nako. Anyway, kahit anong explain natin sa mga pamilya natin, hindi sila naniniwala. Kaya ako, ang payo ko na lang sa inyo, kung if you guys want to buy a property, make it sure, not 100%, 1,000% na hindi manluloko yung taong kinakausap mo. Kasi like I said, kapatid, magulang, whatever, kung sino pa yan, pagdating sa pera, hindi ka nila kakilala. Masakit mang tanggapin, masakit isipin, but very common. Very common. It's hard to count some of the family. Very common. I'm pretty sure lahat ng mga taong nag-abroad, na katulad ko, nakatira sa ibang bansa, I'm pretty sure may mga experience din sila sa buhay na katulad nung sa akin. But anyway, Happy Father's Day. Sabi ganun, no? Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Luto na yung kape ko. Pasok na tayo sa loob. Ang dami ko na kasing kinuwento sa inyo, guys. Yung tripod ko madumi, kaya pupunasan ko muna. Ayan, ang dami ko na naikwento sa inyo, guys. Sana di kayo magsawa. Teka, ayusin ko muna itong tripod ko. Ayan, pumasok na tayo. O, di ba yung yung sinasabi ko sa inyong tsinelas ko niyan, nakikita niyo ba? Ayan, tsinelas ko na para siyang Crocs, generic na Crocs. Hindi basa yung medyas ko, guys. Ang pangit niyang tignan, di ako big fan ng Crocs, sorry. Pero maganda siya pang garden. Anyway, magtimpla tayo ng kape. Ay, anyway, pasensya na kayo guys. At naikwentuhan ko kayo ng sama ng loob ko dahil talagang masama ang loob ko guys. Hindi nyo lang alam. I'm sure naman hindi lang ako no? Marami tayong ganyan, mga biktima ng mga ganyan. Ito yung kape ko guys. Ang sarap niya. Barako. Natuwa ako guys kasi yung lasa nito meron sa 7-Eleven ba yun? Di bumili ako ng ganyan 7-Eleven. Asan yung Premier ko? 7-Eleven tapos siopaw na rin. Ang dami ko nagastos sa 7-Eleven guys nung umuwi ako sa Pilipinas. Kasi talagang nabaliw ako dahil oh my God, siopaw! Oh my God, coffee! Siopaw pretty much every day. So anyway, ayan, marami pa tayong mapagkukwentuhan guys, pero sa ngayon, na-share ko lang sa inyo yung aking sama ng loob. Naikwento ko lang yung sama ng loob, na-share ko lang, kasi sabi ko maganda yung nag-share dahil baka mabaliw na rin ako. Hindi na makakapag-vlog kung mabaliw ako. What? Anyway, ngayon, niyayaya ko si Mr. Sabi ko, manood naman tayo ng movie, Mission Impossible. So, hindi ko alam kung matutuloy kami. Wala akong, guys, gana, wala akong lakas magluto. Gusto kong ayusin yung kuko ko kasi kawawa naman, taga-Amerika ako, pero yung kuko ko, hindi ko maasikaso, diba? Okay! Ayan.
Iyayak siya. Sabi ko, let's go. Sabi ko, let's watch movie. Kasi natutuwa ako manood ng movie, guys, ng gabi. Hindi ko alam kung ako lang. Kasi siguro yung buhay namin dito. Teka, dito tayo. Kasi yung buhay namin dito, guys, no, parang simula nung dumating ako dito, trabaho, 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 ganon. Work, home, cook, take care of the kids, take to the school, work again. I mean, is keep going. Parang ngayon, malalaki na yung mga anak ko. Parang nananabik ako. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, I wanna make sure na may budget ako para go, go, go. Pero ang weakness ko talaga, guys, ang pinakagusto ko sa lahat talaga, dagat. May idea na kayo? May idea na kayo saan ang sama ng loob ko? Di ba? Sabi ko sa inyo, heartbroken ako kasi naloko ako. Tapos sabi ko sa inyo, ang favorite ko talaga is dagat. May idea na kayo? Hayaan nyo, ikukwento ko rin sa inyo sa lahat ng kaganapan sa Pilipinas sa tamang panahon. Shinare ko lang kasi alam ko some of you guys don't really care and some of you guys can relate sa na-experience ko and hopefully bigyan niyo ako ng advice. Ano ba ang yung bigyan niyo ako ng advice, lalakasan ang loob ko kahit ano kasi I feel so lonely, stress, very depressing, pero hindi tayo pwedeng huminto. Kailangan keep going tayo, guys, kasi kapag hindi tayo lumaban, mababaliw tayo, guys. Mababaliw tayo. Kawawa naman yung mga anak ko, di ba? Nabaliw yung nanay nila dahil sa ganong pangyayari. So sad. Kasi wala namang kasalanan yung mga anak ko, di ba? Nadamay lang sila. So kailangan natin talagang tibayan ang sarili natin. Sarap ng barakong kape. So ngayon, guys, balitaan ko na lang kayo uli kung anong ang ganap today. Pero ang plano ko yun lang talaga, guys. Lumabas kami, manood kami ng sine, kumain, i-treat ko si Mr. sa Father's Day. Ayan. Kasi, nag-celebrate kami ng birthday niya. Panoorin nyo, guys. Ito siya. Panoorin nyo, huwag niyong kalilimutan. And don't forget, subscribe ka na rin. Para mapanood mo yung aking mga videos. Sabay ganun, Anyway, yeah. Sinelebrate namin yung birthday niya. Tapos ngayon, Father's Day naman. So sabi ko, let's get out, let's watch movie. Something different. Kasi nakaka-depress naman yung weather ganito Hindi naman katulad to sa Pilipinas, guys, na lalabas ka lang dyan, kakwentuhan mo yung kapitbahay mo. We are not like that here. We are more, mga tao dito, guys, very, private. Yeah. Mind your own business. Ganyan dito sa Amerika. So, yeah, yun lang muna, guys. Di ko alam kung nung kakainin kong breakfast. Walang pandesal, O kaya siopaw sa 7-Eleven. Magkakape na lang muna. Yung gamot ko pala, ititake ko. Okay. Okay. Ayan si, guys, si Mr. Anyway, di ba sabi ko sa inyo, baka manood kami ng movie. Niyayaya ko, kinukulit ko siya. Sabi niya, wag na lang. Tinatamad daw siya. Siguro sa weather na rin, kasi ulan nga ng ulan. Ano pa rin, cloudy pa rin, guys. Cloudy pa rin. So, lahat kami nagkakatamaran. Sabi ko, okay, tipid, di ba? Pero, kanina umaga pala, by the way, guys, kanina umaga pala, nagluto ako ng pancake and bacon. Tignan nyo. Ito yung bacon. Ayan yung pancake ko. Di ba? And then, ito yung chicken wings. Ayan. Alam nyo, guys, dahil lahat ng bagay, lahat ng mga pagkain, dahil inflation pa rin, hirap pa rin, lahat ng mga manok, nagmahala na. Dati-dati yung mga ganyan, yung mga chicken wings,
Very affordable siya, guys. Like 99 cents a pound. Ngayon, ang laki ng tinaas. Hindi siya 50% ang taas. Parang nasa 70% yung raise. Yeah. So, dati-dati, mabibili lang namin 99 cents. Ngayon, siguro nasa almost $3 na siya mabibili ngayon. Anyway, tignan nyo si Mister. Kesa kakain kami sa labas, sabi niya, magluluto na lang daw siya ng chicken wings. Anong gagawin mo yan, Han? Piprituhin mo? Yeah, O grilled? Prito daw. Piprituhin niya. Masosold na kami niya. Yung gutom namin sold na. Kasi kung lalabas kami, kakain pa kami sa restaurant. Guys, ang mahal. Tsaka lahat ng bagay may tax. Walang libre. Ngayon, iluluto niya yan, ipiprito niya. Tignan natin mamaya dun sa my dirty kitchen ko. Tapos magluluto ako ng french fries. Ilalagay natin sa air fryer. Sold! Sold ang craving. O, tignan mo yung ginagawa niyang kaartihan. Oh. What is that? buttermilk. Buttermilk? It's supposed to have buttermilk? Buttermilk and milk. Just buttermilk. Oh, what is that? Buttermilk? Buttermilk. With the flowers. Oh. Not like that's there. Okay. I used to say fried milk. Oh. Teka lang. Ito yung ginamit niya, guys. Oh. Ito yung ginamit niya. Garlic salt. Garlic na siya. May kasama na siyang salt. Paminta. Tapos, naglagay siya ng Magic sarap. magic sarap. For real? Oh my God. I guess he's a big fan of magic sarap. But today, like I said, hindi na kami kakain sa labas. Hindi na kami manunood daw ng sine. Tinatamad. So, ang mangyayari, magluluto na lang tayo sa labas. Tapos, kakain na lang tayo dito. Tipid daw. Tagtipid tayo. Oh, di ba? May ano dito. Was, guys. Ito, guys. Yung bugs na yan. Nakikita niyo yung buntot niya. Pag yan nangagat, nako. Huwag ka nang umasa. Grabe. Ah! No. Oh my gosh. Ibuksan natin yung pintuan. Baka sakali lumabas siya. Anyway, ayan na guys. Niluluto na. Nagluluto, nagtatanim. Tapos na mahal? Yeah, just last bucket. Gutom na ako, guys. Tignan niyo yung gawa niya. Ayan na, guys. Diyan niya yung bowl, tapos ayan na. Ito na yung last batch, sabi niya. Ang sarap niya, guys. Luto na, guys. Meron pang konti natitira dun sa sa dirty kitchen. Tapos, ito yung french fries. Filipino style. Ketchup and mayonnaise. Mountain Dew tayo ngayon. Alam nyo guys, ito yung Mountain Dew. Hindi ko alam kung makikita nyo. Pakita ko sa inyo. Ganito yung dito. Mountain Dew sa Amerika. Ganito siya. Ang layo ng lasa niya sa Pilipinas na Mountain Dew. Paborito ko yung Mountain Dew, lalo na yung nasa Pilipinas ako. Tapos nung dumating na ako dito sa Amerika, iba ang lasa, guys. Ibang-iba ang lasa. Parang medyo, it's more like sour. Medyo, sour. Kain tayo, guys. Hindi na makahintay. Talagang gutom na gutom na. Right. Gutom na ang mga tao. So, ayan ang aming selebrasyon ng Father's Day.
Feeling homey. Homey, comfortable, homey. Di na lalabas kasi, kung bibili ka ng wings sa tindahan, you're only gonna spend, I don't know, I'm guessing, $20 to $30. Pero kung kakainin mo to guys sa restaurant, doble o triple ang presyo. Sarap. Have an fresh fat. Galit-galit muna kami guys. Walang kwento-kwentuhan, mga gutom. That's all for now guys. Thank you for watching. Kain muna kami. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Can you say bye baby? Peace. Daddy, say bye.